Okay mga kamatis, mga kaibigan, unfortunately po hindi ko puwedeng pakita yung mismong video, pero puwede kong ipakita yung parinig yung edited video kasi yung edited na voice nung tao kasi wala namang violation dun sa sinasabi niya, 'di ba? So, eto po, 'tong tao na nakikita niyo ay umamin po siya na gumagamit siya ng shabu, okay, or ng pinagbabawal na gamot. Ngayon, eto po yung Facebook niya, diyan po galing 'to, parang 10 million views kanina 'to or even 11 million views. Parang gano'n kataas 'to bago 'to na-take down at just nag-lock 'tong profile na 'to. Buti na lang nakopya ko yung mga comments, babasahin natin mamaya yon. Tapos pag-usapan natin yung yung epekto ng shabu sa tao, okay? So, bago 'yun siguro konting, background lang muna dito. Ito kasi yung video na binlur ko na. Hello. Ako po si Sheridan Embat. Okay, hello. Ako po ay addict. Yan, binlip ko Ito ho ang aking vlog. yan. So, parang pinagtitripan niya yung sarili niya dyan. Tapos sinasabi niya na nagva-vlog siya gamit yung pinagbabawal na gamot. The funny thing there is, well, not funny, pero the funny thing there is that parang ang bilis na lang ng access ng Tobats ngayon. Kaka-start ko lang ho mag-vlog. Ayoko, ano po ang kinaadikan ninyo? Siyempre, hindi pinagbabawal na gamot, di ba? Ito po ang aking addiction. Ang addiction ko ay siya. Bale, nakabili ako sa halagang 140 pesos na siya ng usok na lumalabas sa bangka. Tapos parang step by step niya kung paano yung ginagawa. Thank you. Welcome. Okay, nag-welcome pa sa sarili. So, ayan, ngayon mga kamatis, gusto ko lang sana pag-usapan dito yung kasi meron pa to yung yung comments ng family kasi yung family talaga or yung friends yung nakakaawa dito eh. Ngayon, I did a little bit of research. Actually, yung research naman about sa methamphetamine, wala ano yan eh. Alam na yan mga kamatis. Kumbaga hindi na natin kailangan talagang i-discuss ng sobra yan na hindi maganda yan sa katawan ng tao. Okay, walang idudulot na mabuti yan. Mas marami yung harmful effects doon sa benefits ko, no. Ayan. Kasi nga ang hinahanap kasi ng mga gumagamit ng ganyan, etong euphoria na to. Okay, itong euphoria na to, yung intense feeling of pleasure na yan na could last siguro for hours or even minutes, but ang point doon, hahanap-hanapin nila to kaya sila nagkakaroon ng addiction dito sa methamphetamine. So what happens there is that the brain shoot outs parang nag-o-overload ng dopamine yung utak mo pag gumagamit ka nun. Pero the thing is artificial kasi yung pag-produce nung euphoria na yon, and ending nun hahanap-hanapin mo siya habang tumatagal ng tumatagal. Ayan, kita mo. Increase heart rate and blood pressure. Tapos mas marami siyang tawag dito, mas maraming negative effects kaysa sa positive effects. Actually, wala nga yatang positive effects to eh. Ito, isang nangyayari dyan, yung, kaya kita nyo yung, alam nyo yung kanta ni Francis mga praneng, laging gising. Kasi ang effects nun, ayan nga, increase wakefulness and physical activity. Kasi nga, hindi ka patutulugin nun eh. Dahil nga, stimulates the release of dopamine leading to increased energy and alertness. Ganon yun nangyayari sa'yo kapag nagtitake ka ng ganong klaseng drugs. Alam mo yun, ito yung justification ng maraming naggumagamit nito. Pero yan eh, may hangganan yan. Una, literal nakakainin yan yung utak mo. Cognitive decline. Chronic use can lead to memory loss, impaired judgment, and difficulty in thinking. Tapos, weight loss, kaya pumapayat sila. Kasi nga, hindi ka nagugutom. Gusto mo lang gumalaw ng gumalaw. Parang, mas mataas, di ba entropy lang naman ng pagpapapayat, calories in versus calories out. Mas malaki yung calories out mo dahil galaw ka ng galaw, di ka pa kumakain. You are in a state of deficit. Tapos, yun.
Tapos it can lead to to so many things na hindi ka aya-aya sa katawan mo. Now, ang masakit dito mga kamatis, sa tingin ko ang hindi na pag-uusapan dito, and which I would like to cover dito kasi na-copy ko yung yung reaction ng family and family and friends nitong tao na to. Kasi nga pinost niya kasi doon sa mismong Facebook niya. And gusto kong basahin to, siguro na lang, aware, for the sake of awareness and for the sake of yung kayo, wag na kayong gumaya kasi ang maaapektuhan nito yung pamilya nyo eh. Mas maaapektuhan yung pamilya niyo in the sense na yung destructive behavior nyo, kung gumagamit kayo nito, syempre sa inyo feel good, may justification kayo. Pero to the people around you, kawawa sila. And yun yung buti na lang na save natin yun. Kasi yun yung i-discuss natin ngayon. Kasi dito talaga ako nalulungkot ng totoo. Kasi kung mahal niyo yung pamilya niyo, huwag kayong gagamit nito, 'di ba? Eto sabi ni "Don tigil mo na 'yan, boss addict nga." Tapos tumawa pa. Ay, hindi kasi maganda 'yan eh, kasi parang parang um, parang pinapakita mo na wala kang pakialam. Eto tingnan mo, Joanne ito friend niya yata ito. Last time nanghingi siya sa akin ng pamasahe sa akin kasi wala daw siya pamasahe going to work. Binigyan ko ng 200, God binili lang siguro ng yun nga, never again. Paano nangyari? Sabi ni Francis PMO. Tapos pinagtatawanan pa ng mga tao. Huwag niyong pagtawanan kasi this is a serious matter mga kamatis, mga kaibigan. Kita mo walang sounds. Straight up talk lang ako kasi this is not something to joke about mga kamatis, mga kaibigan. Sabi ni Paul Palisok, bro tama na yan, nagpapayo ka pa sa akin, huwag kang papatalo dyan, di ba? Siguro siya dati kasi ang nakakalungkot dito may before and after picture kasi yun yung parang masakit doon eh. Tapos nandun pa yung picture ng family niya. So parang ako tangina tapos natatawa pa yung mga tao. This is not a laughing matter, mga kamatis, mga kaibigan. Tuloy natin. Sabi ni ito 12 PM mo ko, may bibigay ako sa siraulo. Don, ano nangyari sa'yo? Ituwid mo na yung buhay mo. Hayaan mo sisikat din yan. Ito tarantado. Wag niyong konsintihin. 'Di ba? Kasi pag kinonsinti niyo yan, lalong masisira yung buhay niyan, 'di ba? Dan, Diyos ko, grabe. Don, hindi ikaw yan. Itigil mo yan, bro. 'Di ba? May mga kaibigan siya na hinahayaan lang, pero meron din ng mga sabi ni Lawrence Cruz, kinakain ka na. Meron din mga tao na concerned din sa kanya, 'di ba? So alam mo 'yun. Yan eh, unang-unang maapektuhan talaga yung pamilya nyo pag nalaman na gumagamit kayo. Ay nako, ako alam mo yun, may mga kaibigan na ako na paganyan, mga linayuan ko na. Lalong-lalo na yung mga taga kasi dati may mga kaibigan ako mga taga-looban. So parang pagka nagaganyan sila, parang or at least malalaman mo kasi kulit ng kulit sa'yo sa PM. Kasi ako naman, ako kunyari may kailangan ka sa akin, kunyari kailangan mo ng pera, papautangin kita basta para sa pamilya tsaka para sa or hindi, bibigay ko na lang sa'yo. Actually, hindi nga ako nagpapautang sa tao pinibigay ko na lang. Kasi ang rason ko kung ba't nagbibigay na lang ako, ayoko magkaroon ng grudge sa'yo pag singilan portion na. So bibigay ko na lang sa'yo, tapos hopefully yung perang binigay ko sa'yo, gagamitin mo sa maayos. May mga balita ako na may mga kaibigan ako na humihingi sa akin. Lalong-lalo na nung after pandemic kasi daw nagkaayos na daw, babalik na daw sa work, para sa work. Putya, malaman ko, pinanggagamit lang pala. So after nun, wala na. Binlock ko na, ni-restrict ko na para hindi mag-message sa akin. Kasi nasasaktan ako kapag sinisira niyo yung buhay niyo willing naman ako na tumulong sa iba, sa inyo. Kaso kung ganyan, pass ako dyan sa ganyan. Ayokong makatulong sa pagsira sa buhay niyo. Gusto ko pa yung maayos, di ba? So, eto alam kong pinost ko yung picture. Ngayon, doon sa tao, sana maging wake up call sa'yo to. Kung kilala mo ko, mas maganda, at least na content kita. And hindi ko gusto yung ginagawa mo kasi kawawa yung pamilya mo, kawawa yung anak mo, kawawa yung asawa mo, alam mo yan, sa ginagawa mong ganyan. Kung hindi mo kayang itigil para sa sarili mo, itigil mo para sa pamilya mo.
Walang pupuntahan niya na maayos. So, paano mga kamatis? Gusto ko lang pakita sa inyo to kasi parang maraming disturb talaga na nag-message sa akin, boss, anong masasabi mo dito? Huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. Gege mga lods.